Good morning po mga kakuya, no? So may matinding ano natin ngayon discuss po natin mga kakuya na talagang pakinggan po natin si Brother Adrian Bilag po mga kakuya sa kanyang discussion ngayon, no? Na napakaganda at napakahusay, no? Na talagang ito ay marami tayong malalaman dito at matutuklasan tungkol sa panibagong bills na pinapatupad ng ating mahal na Pangulo, walang iba kundi si Ferdinand Marcos Jr. po mga kakuya, no? Na talagang ito ay nakakabahala din, no? So ating pag-aralan at tuklasin po mga kuya sa pamagitang video na ito na sa pamamagitan ng video na ito ni Adrian Bilag po mga kakuya, at suportahan po natin ang video ito, lalo na po kay Brother Adrian Bilag po. Pakinggan po natin po mga kakuya. And I'm already guaranteeing hindi pa napasa ito, pero if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. We must look beyond those specific clauses. Marami pang mga gray areas na pwedeng maging problema itong bill na to, lalo na sa moral at spiritual formation ng mga kabataan. Kasi imagine niyo, parang nyo silang e-expose sa sex, 'di ba, sa pornography para maging pervert. 'Di ba? Imagine niyo, 'di ba, parang ilalapit nyo sila sa kasalanan. Hello mga ka-faith! Welcome again sa ating vlog. Gusto kong pag-usapan itong very hot and trending topic dito sa Pilipinas. Ano ba tong kumakalat na balita tungkol sa Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Alam nyo, sabi ni Senator Risa Hontiveros, walang dapat ikabahala si President Marcos. Pero kayo ba, hindi ba nakakabahala kung tila binabaliwala ang role ng mga magulang pagdating sa pagpapalaki ng kanilang mga anak? Was on sex education in schools. And I stand by my answer that sex education is extremely important. When I was talking about sex education, I remembered our sex education when I was in school. At ang itinuro sa amin ay anatomy. What is the anatomy of male and female reproductive systems? Naalala ko pa, nanood kami ng video ng mga cell na nagdi-divide para maging baby. Yun ang tinuro sa amin. Kailangan talagang malaman ng mga kabataan niya. However, over the weekend, I finally read in detail Senate Bill 1979. And I was shocked and I was appalled by some of the elements of that. Because this is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. What about the parents? Wala na silang karapatan na silang mag-decide kung ano at kailan tuturuan yung bata. I'm a parent and I'm a grandparent. So I feel very strongly about this. So let me be very, very clear. I still believe that sex education, in terms of teaching kids the anatomy of the reproductive systems of male and females, is extremely important. The consequences of early pregnancy, the prevalence of HIV, kailangan ituro lahat yan para alam ng mga kabataan. Pero yung mga sinama nila na mga woke na absurdities are abhorrent to me. And I'm already guaranteeing hindi pa napasa ito. Pero if this bill is passed in that form, I guarantee
all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Alam nyo, ako bilang isang magulang ay nung nalaman ko itong bill na to ay sobrang nabahala din talaga ako. Ikaw, pwede mo bang i-comment sa baba ano yung unang naging reaksyon mo nung nalaman at nabasa mo yung bill na yan? Kaya ngayong araw, we're diving deep into this proposed bill. Bakit maraming Catholic groups ang todo tutol at bakit dapat tayo maging mapagmatsyag bilang mga Katoliko? Ready na ba kayo mga ka-faith? Tara, let's go, pag-usapan natin to. First, konting background. Ano nga ba ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023? Ito ay panukalang batas na layong pababain daw ang teen pregnancy dito sa Pilipinas. Kasi ayon sa data, we do have a serious issue on teenage pregnancy. And of course, gusto nating protektahan ang ating mga kabataan. Sino bang hindi, di ba? Tayo ay naghahanap ng mga solusyon, ano bang mga intervention na pwede nating gawin. Pero here's the big question. Paano nila gustong gawin yon diyan sa gobyerno, yung ating mga mambabatas sa Senado? Kasi nasa bill na ito ang comprehensive sexuality education at pagbigay ng reproductive health services sa mga kabataan as young as 10 years old without necessarily informing parents. Grabe, no? So, may ilang nagsasabi na pwedeng ma-undermine talaga ang parental rights, something that the church strongly upholds. Alam nyo, sabi ni Senator Risa Hontiveros, hindi raw dapat kabahan si Pangulong Bongbong Marcos sa bill na to. Wala raw kasing tinutukoy na clause about teaching 4 years old to masturbate or allowing kids to try different sexualities. Pero ka-faith, we must look beyond those specific clauses. Marami pang mga gray areas na pwedeng maging problema itong bill na to, lalo na sa moral at spiritual formation ng mga kabataan. Kasi imagine niyo, parang nyo silang e-expose sa sex, 'di ba, sa pornography para maging pervert. 'Di ba? Imagine niyo, 'di ba, parang ilalapit nyo sila sa kasalanan. Imagine that. Ngayon pa nga lang, 'di ba? 'Di ba talamak ang pornography na wala pa yung bill na yan. What if pa kaya kung ipasa yan at mangyari yan? Ano na kaya magiging future ng ating mga kabataan ngayon? Pero bago tayo magpatuloy, let's remember a cornerstone of our faith. Ang pamilya ay domestic church, tulad ng sabi sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 2221. The right and duty of parents to educate their children are primordial and inalienable. In short, hindi dapat pwedeng basta-basta alisin ang responsibilidad o karapatan ng magulang sa paghubog ng kanilang mga anak. Alam nyo ano yung sabi ni St. John Bosco? It's easier to build strong children than to repair broken men. Napakaganda dun. Diba? Very powerful yung sinabi ni St. John Bosco. At kung ang gobyerno natin ay papasok na halos magdikta sa upbringing ng mga kabataan, ng mga bata, especially sa sensitive issues like sexuality, di ba nakakatakot yun mga ka-faith? Kung ikaw ay magulang, mag-comment ka sa baba ng video na to. Di ba nakakatakot yun? Tama? Merong isang Bible verse na napaka-relevant. Sabi sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, even when he is old, and he will not depart from it. Ibig sabihin nun mga ka-faith, tayong mga magulang at mga miyembro ng simbahan ng ating community ay meron tayong malaking responsibilidad na turuan ang ating mga anak with moral clarity and spiritual grounding. Hindi lang sa health services at scientific facts, kundi pati sa pananaw na makadiyos. Let's dig deeper dito sa bill na to. First is confidential services for minors. Sabi dyan sa bill, posibleng mag-access ang bata ng reproductive health goods or counseling na hindi kasama ang magulang.
ang kanyang guardian. That means, mga ka-faith, na ang isang 10 years old could theoretically seek advice about contraception or other procedures without the knowledge of mom or dad, ang kanyang mga magulang. Second is yung Comprehensive Sexuality Education, CSE. Extended na nga ito ng DepEd Order 31, 2018. Under this proposed law, it might become even more expansive. Sabi ni Senator Risa, wala namang teaching na ang toddlers to masturbate. But we have to ensure that the CSE content remains aligned with Catholic moral values, and that's not guaranteed by the bill. Hindi niya ito ginagaranti. Third is yung minimize yung parental role. At sinasabi ng mga kritiko tungkol sa law na to that erodes the inalienable right of parents to be the primary educators of their children. Kung gagawin nilang napaka-confidential, paano na ang role ng mga magulang na mag-guide, magpayo at magbigay ng moral compass sa kanyang mga anak? So let me address yung sinabi ni Senator Risa na reassurance. Wala daw dapat ipag-alala. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Yan po ang atin ding isinusulong. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Sabihin na nating totoo na walang nakasaad directly about teachings preschoolers to masturbate. However, hindi ibig sabihin nito na walang ibang problematic provisions or implication. Kahit wala ang pinaka-extreme scenario, the general push for confidential sexual and reproductive services to minors remain a big concern, mga ka-faith. Wala man ang clause na try different sexualities, pwedeng may emphasis on gender and sexuality education that doesn't reflect Catholic moral standard. Sabi nga ni St. John Paul II, as the family goes, so goes the nation, and so goes the whole world in which we live. If the law prioritizes a government knows best approach over parental guidance that undermines the family, kaya mali ring sabihin na wala kayong dapat ikabahala. Kung sakali maging batas ito ng walang masusing revision. Imagine niyo ang scenario na to, mga ka-faith. Merong 12-year-old quietly goes to a health center, then naghanap siya ng contraceptives or even counseling about sexual orientation without the parent knowing. Diba? Imagine niyo yun. So the child is dealing with emotional and spiritual confusion, and yet no guidance or moral context is provided. Para bang inaakala ng batas na kaya ng gobyerno na gampanan ang papel ng magulang. Hindi yan ang disenyo ni Lord, mga ka-faith. God entrusted parents to care for their children holistically, physically, emotionally, morally, and spiritually. Hindi tayo nandito para puro pagbabatikos lang, mga ka-faith. We must act in a spirit of faith and love. Diba? So, let's pray for guidance. Let's ask the Holy Spirit to enlighten our lawmakers. Prayer can transform hearts and shape policies. As Jesus said in Matthew chapter 7 verse 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened up to you. And let's pick up. Basahin ang aktual na teksto ng SB number 1979. Sundan ang updates mula sa Sangguniang Laiko at iba pang mga Catholic organization. And let's voice out ang ating concerns, whether online or through direct communication with senators and representatives. They need to hear from Catholic families. At syempre, and let's strengthen family catechesis. Sa halip na iasa ang sex education sa gobyerno, let's bolster our domestic church. Huwag matakot pag-usapan ang sexuality, chastity, at faith sa loob ng pamilya. Sabi nga ni Pope Francis, the family is the first school of human values, and let's collaborate with
your parish. Support or start programs for parents and youth in your parish to foster open dialogue on moral, emotional, and spiritual issues surrounding sexuality. And let's encourage our parish priests or lay leaders to provide pastoral care and resources for teens and parents. And mga ka-faith, huwag tayong padadala sa sabi-sabi na okay na yan or walang problemadong clauses. Let's remember, sabi nga sa CCC number 2223, parents have the first responsibility for the education of their children. They bear witness to this responsibility first by creating a home where tenderness, forgiveness, respect, fidelity, and service are the rule. Kung talagang gustong bawasan ng batas na ito ang teen pregnancy, it should do so without trampling on the sacred role of parents and the moral teachings we cherish as Catholics. Let's stay vigilant, prayerful, and faithful in safeguarding our families. At kung sa tingin mo na na-bless ka dito sa aking ginawang vlog, meron pala akong ginawang interview kay Brother Daniel O'Connor about aliens, about AI, about Antichrist, about end times. I'm sure sobra kayo ma-inspire at mabibless dito sa aking interview. So, nandito yan somewhere in the video. Makikita nyo kung saan nyo pwedeng mapanood. God bless. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milagulito, and today ini-invite ko kayo na maging part kayo ng aking supporters group sa aking Patreon. Ano nga ba tong Patreon? Itong Patreon, isa tong subscription channel. May membership fee dito, pero maliit lang naman. So, dito sa Patreon, ina-upload ko yung mga naging past interview ko at yung magiging future interview ko. Diyan ko ina-upload lahat yan. After ng mga naging interview ko, ina-upload ko kaagad yan sa Patreon na unedited. So, makikita nyo yung file na yan na very raw. Kaya makikita nyo yung mga barokong English or may mga spoiler. So, makikita nyo lahat yan dyan. Bakit ko ginagawa ito? Kasi lahat ng ginagawa ko dito sa social media evangelization ay lahat to may cost. Okay? Yung mga ginagamit kong equipments, yung mga application, yung mga software, may cost po lahat yan. At mga ka-faith, pag ikaw ay naging member dyan sa Patreon, matutulungan nyo ako na patuloy kong magawa itong social media evangelization na to at patuloy tayong makakapag-invite ng mga resource speaker na alam ko na sobrang makakatulong sa inyong Catholic faith. Yung mga lodi natin sa Catholic world, you know who they are. At I hear you. I am trying to reach out sa mga kilalang Catholic speaker na yan at mga resource person na yan. At even those people na alam natin na sobrang ma-inspire tayo sa kanilang Catholic faith. Kaya mga ka-faith, alam nyo yung tulong nyo sa akin pag naging member kayo ng aking Patreon, it will have an eternal effect sa mga nanonood dito sa ating channel, sa aking channel. Siguro marami nagtatanong, Adrian, so ibig sabihin yung mga interview mo ay hindi namin mapapanood sa YouTube. Mapapanood nyo lahat yan ng libre. Kaso ang problema kasi, hindi ko siya kayang i-upload ng sabay-sabay kasi nga ini-edit ko pa yan. Kasi kaya nga pre-recorded. At yung pag-e-edit ay hindi siya madali. Medyo matagal siya. Sa dami ng mga na-interview ko, ay hindi ko siya kayang sabay-sabayin. Kasi nga, hindi lang naman ako content creator bilang isang Katoliko. Isa din akong magulang at asawa at marami pa akong role na ginagampanan. At itong ministry na ito, sa ngayon ay one-man team ako. Ako lahat ng gumagawa dito. Kaya in the future, kung maraming magsusupport sa akin dito sa Patreon, maybe we can hire editors or mga bagay, mga tasks na mas mapapadali yung ginagawa ko dito sa social media evangelization. So mga ka-faith, I invite you to be part of my Patreon group at sobrang tatanawin ko yan ng utang na loob at sobrang matutulungan nyo ako sa ginagawa ko dito sa social media. Maraming salamat. God bless.